Nasa linya natin ngayon si Colonel Gene Fajardo ng PNP. Colonel Gene, magandang umaga. This is Aljo Bendio sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo. Magandang umaga, Sir Aljo, at sa lahat po ng tagapakinig at taga-subaybay sa inyong programa. Sir, magandang umaga po. Attorney Gene, kumusta po ang preparasyon natin for SONA this Monday ng Pangulong Marcos Jr.? Ready na po tayo, Sir Aljo, para po sa SONA ng ating Pangulo sa Lunes, at kaninang umaga nga po ay katatapos lamang po ng ating send-off sa ceremony para po doon sa mga pulis, mga sundalo at iba pa pong ahensya ng gobyerno na madi-deploy para po sa SONA. Ilan pong pulis ang i-deploy natin sa Metro Manila? More or less, nasa around 17,000 po yan na dyan po sa paligid po ng Metro Manila, at syempre doon po sa ating tinatawag po na Manila Shield ay meron din po tayong i-deploy para naman po sa ating mga border control. At kasama na rin po dyan, sir, yung mga mahigit na 2,900 po na mga personnel po sa iba-ibang ahensya po ng gobyerno. May mga banta ba kayo na monitor sa darating na SONA ng Pangulong Marcos Jr.? Sa ngayon naman, sir, ay wala po tayong namomonitor na anumang seryosong banta para ma-disrupt po yung pagsasagawa po ng SONA. Pero kagaya po ng dati, ay mini-maintain po natin yung ating aggressive stance to make sure na hindi po tayo malulusutan ng anumang banta sa seguridad po. How about yung mga magrarally? Ilan na po ba nabigyan ng permit at hanggang saan lang sila pwede pong magrally? As of today, ang balita po natin galing po sa QCPD ay wala pa pong naaprubahan po na mga request for permit po, but just the same, pinaghahandaan po natin yan at ina-anticipate po natin na kung sakasakaling wala pong mabibigyan ng permit at meron pa rin pong magbabalak at magbarcha po dyan sa Commonwealth po. Kasama po yan sa ating contingency plan at meron po tayong nakadeploy na mga CDM contingent, at kung sakasakali pong magpipilit po sila ay talagang hanggang doon na lamang po sa area po ng Tandansora sila papayagang magmarcha po. Okay. How about yung mga matigas pa rin na magsusunog ng FEG? Ano pong gagawin ng PNP? Yun ang pakiusap natin, Sir Aljo, na malinaw naman po sa Batas Pambansa 880 na bawal magsunog na anumang object dyan sa mga kalsada, at kapag nagpilit po sila ay mapipilitan po tayong ipatupad ang mga batas po ng ating kailangang ipatupad sa araw po ng SONA. Starting tomorrow, tama ba, ay iira ng gun ban hanggang kailan? Effective 12:01 po bukas, July 20, Saturday, ay magsisimula na po nating ipatupad yung suspension of permit to carry firearms outside of residence sa kabuuan po ng Metro Manila, at tatagal po yan hanggang 11:59 po ng July 22, Monday po. Okay, may iba po ako, Colonel, Attorney Gene. Kumusta ang internal cleansing na PNP, lalo't dumarami yung mga pulis na nasasangkot sa iba't ibang uri ng krimen ngayon, ma'am? Ang sinasabi naman natin palagi, Sir Aljo, na hindi natin kinukonsinti at kukonsintihin yung mga pulis natin na gumagawa po ng illegal, maging ito man ay minor infraction, serious offenses, at yan naman po ay mabilis nating inaaksyonan, hindi lamang po sa kasong kriminal natin sila hinahabol, pati na rin po sa kasong administratibo, at hindi natin pinapatagal yung resolusyon ng kaso. Pero sinasabi din po natin na bagamat may mga nai-involve po, ay naniniwala pa rin po yung pamunuan po ng PNP na mas marami pa rin po yung mga pulis nating matitino, masisipag at tumutupad ng kanilang tungkulin po. Opo, ako'y nalulungkot dito at ewan ko ba, wala nang nakikitang maayos itong ano ba ito? Trip Advisor ba yon? Tama ba? Forbes Advisor. Pang-5 riskiest city daw sa mundo sa mga turistang Maynila. Ano po reaksyon nyo doon? Well, unang-una, Sir Aljo, hindi natin alam kung ano yung naging basihan at factors po kung bakit napasama yung Maynila doon sa nailista siya sa riskiest city. At tingnan natin kung saan galing. Pero makikita naman natin, sir, yung mga figures natin na inilalabas, at nakikita naman po yan ng mismong mga mamamayan po ng Maynila. Bagamat hindi natin maitatanggi na meron po talagang mga krimen na nangyayari dyan sa Maynila. Pero hindi naman po ito sa pangkabuuan na sinasabing napakadelikado ng Maynila. At alam po natin dyan na
yung sentro ng komersyalismo, sentro ng ating gobyerno, at even yung ating mga tourist destinations dyan ay talaga namang dinadagsa po yan ng ibang mga kababayan natin and even yung mga foreign tourists. At sila po mismo ang nagsasabi na they feel safe. But just the same, tutugunan po natin yan, yung sinasabi po nila yan, para mas lalo pong maramdaman yung presensya po ng ating kapulisan dyan. Dadagdagan po natin yung kapulisan natin at i-deploy po natin yan sa mga places of convergence para maramdaman at mas lalong maramdaman po yung presensya ng kapulisan natin dyan. Hindi lamang po sa Maynila, kundi sa kabuuan po ng bansa po natin. Totoo po yan. Talagang taliwas itong report na itong pag-aaral na ginawa ng Forbes advisor na yan. Ewan ko lang saan sila pumunta. So, sa Maynila, ang dami nga mga vlogger po dyan na pupunta Mga turista, mga vlogger, mga foreigner at nagsasabing ang ganda ng Maynila. Pumunta kayo dito sa Maynila. Ewan ko ba sa kanila? Tama po, Sir Aljo. Tama po. May report nga kami natanggap dito sa Paris. Maya-maya may nananaksak doon. Sa Amerika, maya-maya mayroon ng mass shooting. May tinulak pa ngang Pilipinas sa San Francisco, doon mismo sa train station, patay. Ewan ko ba kung anong basihan itong Forbes advisor na ito. Hindi ako sang-ayon sa kanila. Kumusta po ang crime rate ngayon taon sa Metro Manila, ma'am? Patuloy bumababa, Sir Aljo. Okay. Sa kabuuan nga, Sir Aljo, ay tinitingnan natin na mas mababa ng 6% po yung ating statistics. At yan naman yung lagi natin sinasama na itong mga datos natin na hindi po pwede nating pagsinungalingan dahil yan naman po ay araw-araw na itatala sa mga blatter natin at yan ay nai-report. Sabi ko nga, bagamat hindi talaga may iwasan, may mga talagang krimen dyan, hindi lang sa Metro Manila. Ang importante, natutugunan natin to, nasusolve natin to, nakiklear at napapanagot natin yung may sala. Pero just the same, Sir Aljo, at tinitignan natin yan sa positibong espeto at mas lalo natin paiigtingin yung ating police presence dyan sa mga pangunahin nating lansangan at kalsada dyan po sa lungsod ng Maynila. Tama ho. Okay. Alright. Maraming salamat po, Colonel Jane Fajardo ng PNP. Thank you po. Thank you, sir. Magandang umaga.